Ako ang inyong Lolo Paer at ito ang aking kwento. Pagpasok pa lang ni Mira sa loob ng faculty room ay agad siyang sinalubong ni Greg. May hawak itong dyaryo at pinakita sa kanya. Kinuha naman yun ng dalaga para basahin. Totoo bang balitang ito? Nakakaalarma na yan dahil pang ilang beses ng ganyan ang balita sa mga dyaryo. O baka naman gawa-gawa lang nila yan para bumenta sila. Sa tingin mo ba gawa-gawa lang ang tungkol dito? Hindi naman malalathala yan kung hindi totoo, di ba? Anong ginagawa ng mga kapulisan natin? Sana tinutugis nila ang taong gumagawa ng ganyang kabrutal. Hindi nga raw tao may gawa niyan eh. Kung hindi tao, ano o sinong may gawa? Pwede bang gawin ng hayop yan? Nagpalinga-linga sa paligid ang bruskong lalaki bago'y binulong kay Mira ang sagot sa tanong nito. At sa narinig ng dalaga ay napabulangwit pa siya ng pagtawa. Hindi ka maniniwala pero ang sabi nila, isang aswang daw ang may gawa niyan. Diyos ko naman, Greg. Nagpapaniwala ka naman sa nagsabi ng mga ganyan-ganyan? Tingin mo ba, magagawa ng normal na tao yan? Tingin mo rin ba, may gumagalang aswang dyan sa bayan natin? Ang tagal ko nang nakatira dito. Dito na ako ipinanganak at lumaki pero kahit isang beses, wala pa ako nakitang aswang sa tanang buhay ko. Naririnig ko lang yan sa kwento ng lolo't lola ko dati nung bata pa ako. Pero alam naman natin katang-isip lang ang mga aswang eh. Panakot sa atin nung mga kabataan pa lang tayo niyan. Mas nag-aalala pa ako sa mga kriminal dahil siguradong sila ang may gawa niyan. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mong maniwala. Yun lang naman ang nabasa ko dito sa dyaryo eh. Tigilan mo na nga yung pagbabasa niyan para iwas na rin sa isipin mo. Feeling ko, tinatakot na lang nila ang mga tao eh. Hindi na sumagot pa si Greg. Tinawag na rin kasi siya ng katrabahong si Jake. Tinanong din nito kung ano ang pinag-usapan nila ni Mira. Kaya hindi rin napigilang ipakita ni Greg ang hawak na dyaryo. Pinasadahan niyo ng basa ng matipunong lalaki saka tumango-tango. Tungkol na naman pala sa biktima ng sinipsip ng dugo. Totoo kaya ang vampira? Vampira? May vampira pa dito sa Pilipinas? At saka, kwentong kutsero lang ang tungkol dun. Aswang daw ang may gawa niyan. Kung aswang nga, di sana kinain din yung mga laman loob niya. Di ba ganun ang mga aswang? Mas more on sa laman loob sila ng tao kaysa sa dugo. At ang vampira ang naninipsip ng dugo. Kumbaga, dito sa paaralan, sila yung mga sip-sip sa principal at head council. Uy, baka kakaibang aswang kaya dugo lang ang kinuha niya. Makes sense. At saka, napansin mo ba na puro babae lang ang biktima? Ha? Oo nga no. Saglit na napaisip si Greg dahil tama ang kanyang katrabaho. Pangatlong biktima na kasi yun at puro mga babae lang ang pinapatay ng kriminal. Baka naman nagkataon lang. Ewan natin. Teka, bakit ba natin pinag-aaksayahan ng oras yan? Sige na, bumalik na tayo sa pwesto natin dahil malapit nang tumunog ang bell. Umupo na sa kanya-kanyang table ang mga guro. Inayos naman ni Jake ang mga dadalhin para sa unang klase niya. Habang abala sa ginagawa ay napansing may nakatingin sa kanya. Paglingon niya sa kaliwa ay nagkatitigan sila ni Mira. Kagad niya tuloy na iniwasan ng tingin at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nakaramdam naman ng inis ang babae dahil hindi man lang siya nginitian o tinanguan ni Jake. Iniisip niya na baka galit pa rin ito sa kanya. Nang tumunog ang bell, nagsitayuan ng mga guro para lumabas at pumunta na sa mga klase nila. Habang naglalakad si Jake, naramdaman niya na may sumabay sa kanya. Kahit hindi lingunin, ay alam niya kung sino yon. Base na rin sa pabangong naaamoy nito. Nag-side eye lang siya at napansin nga si Mira na lakas loob na nagtanong dahil halos 2 linggo na silang hindi nagpapansinan. Magandang umaga, Jake. Itatanong ko lang sana kung galit ka pa rin ba sa akin?
Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ano kasi, Mas maganda kung hindi ka na mag-iisip ng kung ano. Magtrabaho na lang tayo, Mira, kung ako sa'yo. Pagkasabi noon ay pumasok na si Jake sa room ng mga estudyante niya para sa umagang yon. Naiwan naman si Mira na hindi maiwasang makaramdam ng lungkot sapagkat ramdam pa rin niyang may tampo o galit ang lalaking guro. Masyado pa rin kasi itong malamig makitungo sa kanya. Napabulong tuloy ang dalaga at wala sa kamalayang naririnig pala siya ni Jake. kasalanan mo to, Mira eh. Kung hindi mo siya binasted, di sana hindi siya nagagalit sa'yo ng ganito. Napaisbid lang ang lalaking guro nang marinig yun bago umalis ang babaeng guro. Halos 3 buwang nanligaw si Jake kay Mira pero dahil inayawan ito ng ina ng babae kaya naman nakapagdesisyon yon na basta din ang lalaking guro. Ang mindset kasi ni Mira ay dapat magustuhan ng mama niya ang sino mang ipakikilala niya na manliligaw. Pero sa kasamaang palad, kahit na may gusto rin siya kay Jake, ay napilitan siyang ipatigil ang panliligaw noon. Naalala pa ng dalaga ang naging itsura ni Jake noong sinabi niya na tumigil na siya sa panliligaw dahil wala siyang aasahan dito. Kitang-kita niya ang sakit sa mukha ng lalaking guro at nakaramdam din naman siya ng sakit at guilt. Gustuhin man niyang bawiin ang nasabi ay hindi na niya magagawa dahil nahihiya na siya ng husto. Simula noon ay hindi na siya kinausap at pinansin ni Jake. Ang totoo ay namimiss niya ang mga ginagawa nito noon. Mabait, maginoo at malambing naman ang binata kaya nga hindi rin niya napigilang mahulog ang loob dito. Habang nagsusulat sa blackboard si Jake, ay napapansin niya ang mahihinang bulungan ng mga estudyante niya. Hindi siya nakatiis kaya tinawag niya ang isa sa paboritong estudyanteng si Jason. Bukod sa malusog ang binatilyo, ay matalino rin kasi ito sa klase. Natigilan tuloy ang mga estudyante nang makita siya na nasa likuran. Ano bang pinagbubulungan niyo dyan, Jason? Sir, tungkol lang po sa kumakalat na balita. Tungkol daw po sa aswang. Ha? Tungkol sa aswang? Naniniwala ba kayo na meron talagang aswang? Wala kaagad nagsalita sa mga estudyante. Pasimple lang silang nagkatinginan at nagbulungan hanggang sa basagin na nga ng binatilyong Chubby ang katahimikang unti-unting namamayani. Para sa akin po, hindi po ako naniniwala na may aswang, sir. O sige. Paano hindi naniniwala? Paano masasabi na hindi totoo mga aswang? Gawa-gawa lang po nila yan, sir. Para maging mabenta ang mga tabloid. Paano kung meron pala talagang aswang? Maniniwala lang siguro ako, sir, kapag nakita mismo ng 2 mga mata ko. Kapag nakakita ka, dapat handa ka. Dahil kung hindi, papatayin ka nila. Paborito pa naman nila mga malulusog na katulad mo, Jason. Dahil sa sinabing yun ni Jake, ay nawala ang namumuong tensyon sa loob ng klase. Nagtawanan ng mga estudyante habang si Jason ay napapanguso at napapakamot na lang sa ulo. Hindi niya kasi inaasahan na bibiruin siya ng ganoon ng kanyang guro. Maya-maya pa ay naging abala na nga ang mga estudyante sa pagsagot sa ibinigay ng long quiz ni Jake. Habang nakaupo naman sa table ang lalaking guro, ay muli niyang binasa ang balita sa dyaryo tungkol sa aswang. Napapaisip din tuloy siya kung saan nanggaling ang sinasabing aswang na gumagawa ng karumal-dumal na pagpatay. Tahimik ang lugar nila dati at walang masyadong krimen na nagaganap. Pero nitong mga nakalipas na buwan ay halos sunod-sunod ang balita tungkol sa kriminal at pinaghihinala ang aswang na sumisipsip ng dugo ng tao. Hanggang matapos tuloy ang quiz ay yun lang tumatakbo sa isip ni Jake. At pagkatapos ng klase niya para sa araw na yun ay nagpasya na siyang mag-ayos ng mga gamit. Medyo napagod siya sa dami ng ginawa kaya gusto na niyang makauwi para makapagpahinga na rin sana. Pero bigla namang dumating si Greg. Oy Sir Jake, uwi ka na ba kagad? Oo, medyo nakakapagod ang araw na to eh. Sir Greg, ikaw ba? Anong sa atin? Aayain ka sana naming sumama eh. Magme-merienda lang tayo dyan sa bagong bukas na kainan sa labas.
Medyo pagod talaga ako ngayong araw eh. Kaya kayo na lang muna siguro. Eto naman, saglit lang naman tayo eh. Hindi naman ako nagugutom eh. Pasensya na, pas na muna talaga. Sa susunod na lang siguro. Sa pagkakataong yon, ay napatingin si Greg sa direksyon ni Mira. Tumango naman ang dalaga. At nang maintindihan ng bruskong guro ang ibig nitong ipaiwatig, ay nagpaalam na siya sa kausap. O sige Sir Jake, ingat ka sa pag-uwi ha. Sana next time makasama ka na namin. Pagtatampo na talaga ako sa'yo kapag di ka sumama sa susunod na ayain kita. Oo, sige. Sa susunod na lang, babawi ako. Pagod lang talaga ako ngayon eh. O sige, ingat kayo ha. Matapos makapag-ayos ng mga gamit, ay nagpatiuna ng lumabas si Jake habang si Greg naman ay lumapit kay Mira. Pero saglit pang huminto si Jake para pasimpleng pakinggan ang usapan ng mga kapwa niya guro. Mukhang matinding pag-iwas ang ginagawa ni Sir Jake sa'yo Mira. Oo, naiintindihan ko naman. Hindi ko naman siya masisisi. Sa bagay, nasaktan mo kasi yung tao kaya malamang may tampo pa yun sa'yo. Pero suyuin mo pa rin. Malay mo naman, biglang lumambot ang matigas niyang puso. Saka alam naman natin na mahal ka nun. Huhupa rin ng unos, wag ka mag-alala. Che, kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Tara na nga, magmerienda na tayo. Gutom na ako eh. Oo, mabuti pa nga. Bago tuluyang lumabas ang dalawang guro, ay nakita pa nilang pumasok si Jason sa loob ng faculty room at hinanap noon ang kanyang guro. Hindi na nagpakita si Jake dahil ayaw na niyang magpaistorbo. Hinayaan na lang niya nakausapin ni Greg at Mira ang binatilyong chubby. Sinabi nga ni Mira na nakaalis na kaya sa kanya na lang iniwan ang project na ginawa. Bahala na muna kayo mag-asikaso dyan sa estudyante ko. Uwi na talaga ako eh. Bukas ko na yan i-check. Makalipas ang ilang minuto, pagka-uwi ni Jake ay dumiretso kagad siya sa kwarto. Halos umuga ang kama sa tindi ng pagkakahiga niya rito. Saglit niyang ipinikita ang mga mata habang inihilot ang noo at magkabilang sentido. Maya-maya ay iminulat din niya ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit pero biglang sumagi sa isip niya si Mira. Gustuin man niyang kausapin ang dalaga kagaya ng dati pero parang may pumipigil sa kanyang gawin yon. Hindi naman siya talaga galit sa babae. Dismayado at nagtatampo lang siya dahil sa ginawang pagbasted noon sa kanya. Hindi kasi niya maintindihan. Alam at ramdam naman niya na may pagtingin din sa kanya si Mira. Pero bakit siya ganon tinanggihan? Wala naman siyang alam na ibang manliligaw rito. Siguro, hindi pa siya handang pumasok sa pakikipagrelasyon kaya ganon. O baka naman, meron ng ibang nanliligaw o boyfriend si Mira. Ay nako, ano ba naman to? Di ko alam kung hanggang kailan ako iiwas sa kanya. Dahil sa kakaisip ay hindi namalaya ni Jake na nakatulog na siya ng mahimbing na hindi nakapagpalit ng pambahay. Hindi na rin tuloy siya nakakain ng hapunan dahil sa sobrang pagod. At sa kahimbingan ng kanyang pagtulog ay bigla na lang siyang dinalaw ng isang kakatuwang panaginip na hindi niya rin inaasahan. Malalim ang gabi at hindi kabilugan ng buwan pero hindi mapigilan ng isang lalaki ang paglalaway. Agad tong nagmumug para mawala ang malapot na laway na lumalabas sa bibig. Nang hindi pa rin matigil ang paglabas ng laway, ay pumunta ang nasabing lalaki sa lababo para magsipilyo. Hanggat maaari ay kailangan nitong pigilan ng sarili dahil ayaw na nitong dagdagan pa ang mga naging biktima. Ayaw na rin nitong lumabas para maghanap ng bibiktimahin. Iniisip nito na kapag minalas ay baka matimbog na ng mga pulis lalo na ngayong lumalaganap na ang balita tungkol sa mga pagpatay. Hindi nito alam kung paano pa ang gagawin para hindi na makaramdam ng matinding pagkauhaw sa sariwang dugo ng tao. Sa tuwing matutuyo ang lalamunan ng nasabing lalaki, ay hindi tubig ang hinahanap ng sistema nito, kundi sariwang dugo ng tao. Simula kasi na makatikim ito ng napakasarap na dugo, ay para na tong adik at hinahanap-hanap na yun ng sistema ng pangangatawan.
Hindi nito napigilan ng sarili kaya nakapambiktima ng mga inosente at walang kalaban-laban na tao. Kinabukasan, maagang nagising si Jake at tila ba nawala na sa isip niya ang tungkol sa napanaginipan. Maaga siyang nag-ayos ng sarili at gumayak saka nagtungo sa paaralan. Naabutan niya ang ilang guro na kagaya niya ay maaga rin pumapasok. Binati siya ng mga yon at inalok na mag-almusal. Dahil naamoy niya ang mabangong aroma ng kape, kaya nagtimpla rin siya ng para sa sarili. At bago tuluyang maupo, bitbit ang natimplahang kape ay siyang dating naman ni Mira. Good morning sa ating lahat. May dala pala akong pansit. Niluto to ng mama ko. Tara, pagsaluhan natin to, guys. Nagtayuan ng mga gurong naroon at nagkanya-kanya ng kuha ng pansit. Napansin ni Mira na hindi kumuha si Jake kaya siya na ang naglagay sa styroplate. Kinuha rin niya ang mga papel na ipinabibigay ni Jason kahapon. Nagulat pa si Jake nang ilapag sa harap niya ang pagkain at isang bugkos ng papel. Jake, kumain ka muna. Masarap na isasabay ang pansit yan sa mainit na kaping itinimpla mo. Siya nga pala ipinabibigay ni Jason tong mga project nila. Umalis ka kasi kahapon kaya hindi ka na niya naabutan. Ha? Sige, salamat Mira. Umiwas ka agad ng tingin ng binatang guro. Tipid namang ngumiti si Mira saka bumalik sa table niya para kumain. Nang matapos silang mag-almusal, ay nagsipuntahan na ang mga guro sa mga room kung saan sila naka-schedule na magturo. Tahimik ang buong klase nang pumasok si Jake sa room at kaagad namang tumayo ang mga estudyante niya nang makita siya. Good morning, class! May ibibigay ako mga Xerox copy tungkol sa mga pag-aaralan natin ngayon. Reminder ko lang na huwag niyo tong kalimutang isama sa reviewer niyo dahil kasama siya sa exam. Sir, natanggap niyo po ba yung mga projects na ipinasa ko kahapon kay Ma'am Mira? Oo. Nandun na sa table ko. I-check ko na lang at ibabalik sa inyo mamaya. O siya, Jason, dahil ikaw nakatayo dyan, ikaw na mag-distribute nitong mga Xerox copy ng pag-aaralan natin. Okay po, sir. Sa buong maghapon ay naging maayos naman ang pagtuturo ni Jake sa lahat ng estudyante niya. Magaan ang pakiramdam niya ng araw na yon, kaya nag-aya siya sa mga kasama na kumain sa labas pagka-uwi nila. Sumang-ayon naman ang iba kasama si Mira at hindi naman nakasama si Greg dahil absent siya. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na ang bawat isa na uuwi na. Nagkaroon pa nga ng tuksuhan dahil binubuyo si Jake na ihatid si Mira pauwi ng bahay. Nakaramdam tuloy ng hiya ang dalagang guro, kaya tumanggi siya pero nagpumilit na rin ang binatang guro dahil ayaw nitong mapaya sa mga kasama. Sige na, ihatid na kita. Tama naman sila Medyo delikado ang panahon ngayon dahil uso ang patayan. Hindi ako komportable na uuwi ka mag-isa. Nakakaya naman, maabala ka pa niyan. Imbis na uuwi ka na lang. Kahit kailan, hindi ka naman naging abala sa akin, Mira Hala siya. Napansin ni Mira ang malalakit na tinginan ng mga kapwa-guro na halatang kinikilig din ng karamihan, lalo na ang mga kababaihan. Wala tuloy nagawa ang dalagang guro kundi sumama na lang kay Jake. Ayaw niya rin kasing mapahiya pa yon sa mga kasama nila. Ipinagdasal niya na lang na sana ay huwag silang makita ng kanyang mama dahil kung hindi ay tsak na mag-iiskandalo yon. Sakay ng motor ay inhatid na nga ni Jake si Mira sa bahay nito. Agad na bumaba ang dalaga at dali-daling hinubad ang suot na helmet. Jake, pasensya na kung hindi na kita maaya sa loob ng bahay na pumasok Baka kasi si mama Nako, ayos lang, walang problema. Mainam nga para makapagpahinga ka na rin. Maraming salamat nga pala sa libre mong merienda kanina at sa paghatid mo sa akin ngayon. Walang anuman. Basta ikaw. O sige na, pumasok ka na sa loob. Pagkakuha ni Jake ng helmet sa kamay ni Mira, ay hindi sinadyang nahawakan niya ang kamay ng dalaga na nagulat naman pero hindi lang nagpahalata. Pasensya na. Sige na, pumasok ka na. Oo. Salamat uli.
Pagpasok ng dalaga ay kaagad pinaharurot ni Jake ang motorsiklo at masayang umuwi sa kanilang bahay. Matapos siyang makapagbihis ay kaagad din siyang nag-text kay Mira para kumustahin ito. Pagka-reply ng dalaga ay hindi na siya nakatiis na tawagan ito. Kumusta? Nag-enjoy ka ba sa mga kinain natin? Oo naman. Salamat nga pala ulit sa paglibre mo sa amin. Babawi ako sa susunod, promise. Naku, hindi mo naman kailangan gawin yun, no? Bakit ka nga pala napatawag? Wala naman. Mag-good night lang sana. Good night. Good night din. Pwede ba kitang sunduin bukas? Ha? Oo. Pwede naman. Pagkababa ng telepono ay hindi maipinta ang tuwa sa puso ng binatang guro. Sa palagay niya kasi ay babalik sila ni Mira sa dati pero ayaw niya ring umasa dahil baka masaktan lang ulit. Gayunpaman ay masaya na naman ang pakiramdam niya dahil sa usapan nilang susunduin niya bukas ang dalaga. Dahil doon ay parang nasa ulap si Jake kaya maaliwalas ang kanyang muka na nakatulog ng mahimbing. At katulad na nangyari kagabi, sa kahimbingan ng kanyang pagtulog ay bigla na naman siyang dinalaw ng isang kakatuwang panaginip na hindi niya rin alam kung bakit. Malalim ang gabi at hindi kabilugan ng buwan, pero hindi mapigilan ng isang lalaki ang paglalaway. Agad tong nagmumug para mawala ang malapot na laway na lumalabas sa bibig. Nang hindi pa rin matigil ang paglabas ng laway ay pumunta ang nasabing lalaki sa lababo para magsipilyo. Hanggat maaari ay kailangan itong pigilin ng sarili dahil ayaw na nitong dagdagan ng mga naging biktima. Ayaw na rin itong lumabas para maghanap ng bibiktimahin. Iniisip nito na kapag minalas ay baka matimbog na ng mga pulis, lalo na ngayong lumalaganap na ang balita tungkol sa mga pagpatay. Ganun na ganun uli ang kanyang panaginip. Hindi nito alam kung papaano pa ang gagawin para hindi na makaramdam ng matinding pagkauhaw sa sariwang dugo ng tao. Sa tuwing natutuyo ang lalamunan ng nasabing lalaki ay hindi tubig ang hinahanap ng sistema nito, kundi sariwang dugo ng tao. Ganun na ganun uli talaga ang kanyang panaginip. Kinabukasan, pagkagising ay parang wala na nakalimutan na naman nga ni Jake ang patungkol sa kakaibang panaginip. Mas natuon kasi ang atensyon niya kung paano susunduin ngayong umaga si Mira. Samantala, aligagang-aligaga ang dalagang guro na pabalik-balik sa harap ng salamin para kilatisin ang itsura. Hindi niya alam kung papaanong ayos sa buhok ang gagawin niya. Hindi siya nakukontento samantalang dati ay kahit nakalugay lang ang buhok ay ayos lang. Itinali na lang niya ito at nagmamadali ng lumabas ng bahay nila. Hindi na siya nagpaalam sa nanay Lumi niya dahil baka tulog pa yon. Paglabas ng gate ay natanaw niya sa katabing bahay nila si Jake. Doon yon matyagang naghihintay sa kanya katulad ng bilin niya. Ngumiti at kumaway yon sa kanya nang makita siya. Patakbo naman siyang lumapit sa binatang guro. Ano, tara na ba? Oo, tara na. Baka maliit na tayo eh. Oh, maaga pa naman ah. Kailangan ko kasing agahan ngayon. Napakibit na lang ng balikat si Jake at pagkaabot ng helmet ay mabilis isinotyo ni Mira saka sumakay sa likod niya. Pinaharurot naman kaagad ng binatang guro ang motorsiklo dahil nga sa tila nagmamadali na ang dalaga. Hindi nila napansin si Nanay Lumen na nakasilip pala sa terrace ng second floor ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, pagpasok nila Jake at Mira sa faculty room ay parang iisang tao na sabay-sabay naglingunan sa direksyon nila ang mga kasamahang guro. Mababaka sa mga ngiti at kakaibang tingin nila na parang may nais ipahiwatig. Hindi naman yun pinansin ni Jake at naupo na siya sa sariling desk. Pagkaupo naman ni Mira ay agad siyang nilapitan ni Greg. Nagkwentuhan nga sila saglit pero pasimpleng nakikinig lang si Jake habang pasimple ring napapangiti. May sasabihin ako sa iyo, Greg. Oh, tungkol naman saan yan? Parang okay na kami ni Jake eh. Mukha nga eh. Kwento mo kung ano yung nangyari. Magsabi kasi sa akin, kumain daw kayo sa labas lahat eh. Sayang, absent ako.
Yun na nga, lumabas kami kasama ang ibang co-teachers natin. Kinakausap na rin niya ako at inihatid pa pauwi. Eh di ayos na nga kayo kung ganun. Eh mabuti naman at hindi na kayo mag-iiwasan. Si mama ko lang naman ang problema ko eh. Napakunot ang noo ni Jake nang marinig yon, pero hindi niya ipinahalata sa nag-uusap na napakikinggan niya ang kwentuhan. Alam mo Mira, kung ako sa'yo, hindi mo dapat sinusunod ang mamalumin mo eh. Ikaw ang makikisama sa karelasyon mo at hindi naman siya. Alam mo minsan, pagbigyan mo rin ng sarili mo na magmahal. Dahil tandaan mo na may sarili ka namang desisyon sa buhay. Hindi naman ibig sabihin na makikipagrelasyon ka mawawala ng respeto mo sa magulang mo. Hindi tumugon ng dalaga at malalim lang na bumuntong hininga. Lahat kasi ng sinabi ni Greg sa kanya ay may punto naman. Nagpatuloy ang bruskong guro sa pagpapayo habang nakikinig ang dalaga pati na rin si Jake na pasimple lang. Oo, nandun na tayo na ayaw mong suwayin ng mama mo. Pero isipin mo rin ang sarili mong kaligayahan. Ay nako, bahala na. Tama ka nga sa mga sinabi mo. Kaya kung sakaling manligaw ulit sa akin si Jake, sasagutin ko na siya. Pero kung hindi, di hindi. Wala naman na ako magagawa kung nasaktan na siya nung una dahil sa pambabasted ko. Natutuwa akong marinig yan. At least, tumatayo ka na at naninindigan para sa sarili mo. Kaya tingnan mo parang iba ang ihip ng hangin ngayon dito sa faculty. Paanong iba? Mainit ba o malamig? Mainit na hangin galing sa dalawang taong nagmamahalan. Ay! Che, kung ano-ano sinasabi mo dyan, baka marinig ka ni Jake, nakakahiya. Napangiti lang si Jake dahil kanina pa naman talaga niya naririnig ang usapan ng dalawa at kilig na kilig pa nga siya matapos makumpirma na talagang gusto rin naman pala siya ni Mira. Iniisip niya lang tuloy sa ngayon kung paano makukuha ang loob ng nanay Lumi ng dalagang guro. Walang imik siyang nagpatuloy sa pakikinig ng usapan ng kapwa guro. Samantalang abala naman ng iba sa kanya-kanyang gawain. Ano naman na nakakaya dun? Totoo naman ang sinasabi ko Kayo pa rin naman ang endgame Nakakailang pa rin syempre. Hindi na ako magtataka. One of these days, pababalitaan na lang namin na kayo na pala. Sa sinabing yun ni Greg ay nawala ng isasagot si Mira. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumingon siya sa direksyon ni Jake na kunwaring abala pero nakikinig lang pala sa usapan nila. Bahala ng panahon na magdesisyon. Okay, sabi mo yan Pero bagay talaga kayo ni Jake. Kung babae nga lang ako at kasing ganda mo, nako, baka ako nang manligaw dyan sa tropa kong yan. Ipagdarasal ko na sana, magkatuluyan talaga kayo. Hindi na hinintay pa ni Greg na magsalita pa si Mira. Bumalik na siya sa sariling desk niya at sinimulang ayusin ang mga gamit na dadalhin. Habang si Mira naman ay panayang sulyap kay Jake na napapangiti lang matapos makarinig ng positibong bagay. Naging maganda na tuloy kaagad ang umaga ng binatang guro. Mabilis na lumipas ang oras. Katanghali ang tapat. Habang abala ang lahat ng guro sa pagkain ng lunch break, si Jason naman ay gumagala sa third floor. Kasalukuyan niyang hinahanap ang mga kaibigan dahil usapan kasi nila na maglalaro sila ng basketball. Isa-isa niyang sinilip ang bawat kwarto. Naisip kasi niya na baka pinuntahan ng mga kaklase ang mga nililigawan nila sa ibang seksyon. Nagpatuloy si Jason sa paghahanap hanggang mapadako siya sa isang kwarto na walang mga estudyante pero nakakita siya ng isang guro na namimilipit ang tiyan. Hindi makilala ng binatilyong chubby ang nasabing guro na kaagad niyang nilapitan. Sir, ayos lang po ba kayo? Ano pong nangyayari sa inyo? Sigaw ni Jason habang nakasilip sa nakabukas na bintana pero patuloy pa rin sa pangingisay ang guro. Naalarma ang binatilyong chubby kaya tumakbo siya pababa ng gusali para humingi ng tulong. Nang may nakasalubong siyang teacher ay agad niyang sinabi ang nakita. Ma'am, kailangan po ng tulong niyo. May teacher po na inaatake sa third floor. Agad namang tumalima ang teacher na nakita ni Jason. Sabay silang tumakbo paakyat.
Pagdating nila sa room kung saan nakita ni Jason ang teacher na nakahandusay, ay nagtaka pa siya dahil wala na ito roon. Ha? Nasaan na yun? Nandyan lang po si Sir kanina eh. Ma'am, maniwala po kayo. Kakaibang tingin ang ipinukol ng babaeng teacher kay Jason. Parang sinasabi nito na baka namamalikmatan lamang siya sa nakita. Tinanong pa ng ginang kung nakilala niya ang nakita sa loob ng room. Hindi ko po nakita ang muka dahil nakatalikod siya sa direksyon ko, saka madilim po sa loob saka nakapatay po yung ilaw kanina eh. Tumango-tango ang teacher sa kainaya na si Jason na bumaba na sila. Bago tuluyang lisanin ng lugar, ay panay pa ang lingon ng binatilyong chubby sa room. Alam niyang totoo na may nakita siyang tao roon, kaya nagtataka siya ng husto sa biglang pagkawala nun. Saan kaya nagpunta yun? Makalipas ang ilang minuto, habang nasa klase si Jason ay laman pa rin ang isipan niya ang tungkol sa nakita kaninang lunch break. Napansin naman ni Jake na wala sa atensyon niya ang isang estudyante, kaya nilapitan niya to at kinausap habang hindi pa nagsisimula ang kanilang klase. Jason, mukhang malalim yata ang iniisip mo 3 beses na kitang tinawag pero hindi ka lumilingon sa akin. Naku, sorry po sir. May iniisip lang po ako kaya hindi ko kayo naririnig. Nananghalian ka na ba? Oo po sir. May problema ka ba Mukhang malalim at mabigat ang iniisip mo Pwede mong sabihin sa akin? Ayos lang po ko talaga sir. Sigurado ka? Alam mo Jason, kaming mga teacher nyo ay huwag nyo nang ituring na basta teacher lang. Pangalawang magulang kami at pwede ring ituring na kuya o nakatatandang kapatid. Basta kapag may problema ka, huwag kang magdalawang isip na mag-share sa akin Handa akong makinig at magpayo kung hihingi kayo ng payo sa akin. Gustuhin bang sabihin ni Jason ang tungkol sa nakita kanina pero nagdadalawang isip siya. Baka kasi hindi rin maniwala sa kanya ang lalaking guro. Kaya nagkunwari na lang talaga siya na okay lang ang lahat. Hindi naman na nag-usisa pa si Jake dahil tumunog na ang bell at nagsimula na silang magklase. Maya-maya pa, nang matapos ang klase sa hapon na yon, ay nagmamadaling nagsilabasa ng mga estudyante. Inaya si Jason ng mga kaibigan na maglaro ng basketball sa court sa likod ng simbahan pero tumanggi na ang binatang chubby. Nang makalabas na ang mga kaklase niya, ay umakyat si Jason sa 3rd floor. Sinilip niya ang mismong room kung saan niya nakita ang guro kanina pero kagaya ng dati ay walang tao roon. Hindi niya alam na sinundan din siya ni Jake dahil nag-aalala to para sa paboritong estudyante. Jason, anong sinisilip mo dyan? Nagulat pa si Jason at mutik nang mapasigaw. Ano po kasi sir Ano bang meron dito sa room na to Napapakunot ng noo na sumilip ang binatang guro mula sa bintana. Wala din siyang nakita kundi mga bakanting upuan at madilim na kwarto. Pagkalaon ay nilingon niya ulit ang paboritong estudyante bago magtanong. Bakit hindi ka pa umuwi? Tapos na ang klase natin pauwi na rin po ako sir. Tara na, sumabay ka na sa akin pababa. Sabay na nga silang lumabas ng gusali at pagdating sa gate ay naghiwalay na sila. Siniguro niyang nakasakay na ng jeep ang paboritong estudyante bago bumalik sa faculty para puntahan si Mira. Muling inaya ni Jake si Mira na kumain sila sa labas. Hindi naman nag-atubili ang dalaga at agad na pumayag. Panay naman ang tikim ni Greg at kakaiba ang mga ngiti sa labi ng mga co-teachers nila na naroroon pa sa faculty. Hindi na kasi lingid sa mga guro na masugid na manliligaw si Jake kay Mira. Hindi lang nila alam ang tunay na nangyari dahil nagkaroon ng silent war sa pagitan ng dalawa. Hindi nagsalita si Jake at hindi rin nagkwento si Mira sa mga co-teachers pero ngayon ay mukhang in good terms na naman ang dalawa. Pag-alis nila sa paaralan ay dinala ni Jake sa seaside si Mira. Yun ang lugar sa kanila na halos tabi-tabi ang kainan na malapit sa dagat. Maganda kasing tumambay roon habang kumakain dahil bukod sa masasarap na putahe ay malamig at presko din ang hangin.
pumili ka na ng gusto mong kainin. Sa sobrang dami ng masasarap na pagkain, ang hirap pumili. Kahit lahat yan piliin mo, ayos lang. Ginawa mo naman ako matakaw niyan eh. Nagtawanan silang dalawa at habang abala si Mira sa pagtingin ng mga menu, ay abala rin ang mga mata ni Jake sa pagtitig sa kanya. Humaling na humaling ang binatang guro at masayang masaya ang puso niya dahil ayos na ulit sila ngayon at muling nagkakamabutihan. Naramdaman ni Mira ang mainit na titig sa kanya ng binata. Kaya naman bigla siyang lumingon dito. Nagsalubong ang mga mata nila. Titig na titig si Jake sa kanya kaya nakaramdam siya ng pagkailang. Ang ganda dito, no? Oo naman. Ang dami pang mga tao. Pero mas maganda ka kaysa sa tanawin dito. Alam mo ba na hindi ka nakakasawang pagmasdan, Mira? Sa narinig ni Mira ay parang nag-init bigla ang pisngi niya. Iniwas niya ang tingin sa binatang nakangiti. Pakiramdam kasi niya ay parang sinisilihan ang puwet sa sobrang kilig. Matamis na namang ngumiti si Jake, saka tumayo at umorder ng pagkain nila. Pagkatapos makapili ng dalaga, habang wala pa ang binata ay pilit na kinakalma ni Mira ang sarili niya. Ayaw sana niyang magpaka-apekto pero aminin niyang kinikilig talaga siya sa sinabi nito sa kanya. Alam niyang hindi siya binobola ng binata dahil maraming nagsasabi na tunay na maganda siya. Iba lang ang impact kapag ito ang nagsasabi ng magagandang katangian niya. Maya-maya pa ay dumating na si Jake. May dala itong isang tray na puno ng pagkain. Todo asikaso ang lalaki sa kanya na kulang na lang ay subuan siya. Habang maganang kumakain ng dalawa, ay nagkukwentuhan sila tungkol sa masasayang bagay. Hanggat maaari ay iniiwasan ni Jake ang ungkatin ng nangyari sa nakalipas dahil para sa kanya ay kailangan na yung ibaon sa limot. Mas importante ang kasalukuyan at kung paano nila to bubunuin na magkasama. Mira, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano naman yon at tungkol pala saan? Kung pwede sana, sa pangalawang pagkakataon magpapaalam ako sa'yo na manliligaw ako ulit. Okay lang ba yon? Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Hindi ka ba nadala nung unang beses na binasted kita? Aaminin ko na nasaktan ako. Siyempre, binasted mo ako nun Pero alam ko namang labag yun sa loob mo. Oo, tama ka nga. Si Mama kasi, pasensya ka na sa nangyaring yon. Naintindihan ko naman yon. Pero ngayon, handa na kitang ipaglaban sa mama mo. Kung yun ang inaalala mo, Mira. Mahirap yan pero susuportahan kita. Kaya pinapayagan na kita manligaw ulit. Kung yan ang gusto mo. Kung hindi talaga nagbago ang pagtingin mo sa akin sa kabila ng mga nangyari. Hanggang ngayon naman hindi nagbago yung nararamdaman ko para sa iyo Well, salamat sa chance na binigay mo uli. Pangako, hindi ko na to sasayangin at mas lalo ko pang pag-iigihan para maging karapat-dapat ako kay Nanay Lumen, lalo na sa'yo. Looking forward ako dyan sa mga sinabi mo. Salamat sa tiwala O tara, kumain na tayo habang mainit pa yung pagkain. Sige, pero manalangin muna tayo syempre. Ay, oo nga pala. Naghawak kamay sila at pinangunahan ng dalaga ang panalangin. Pumikit lang si Jake habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng babaeng minamahal niya. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkain to. Dalangin ko po na hindi lang kami mabusog, kundi maging kalakasan din namin ang mga nakahain. I-bless mo po ang buhay ni Jake para marami pa siyang mapagpala at marami pa kaming mapagsaluang pagkain. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakatinginan pa sila at nagkangitian bago sabay at masayang naghapunan. Makalipas ang higit 1 oras pagkatapos ng masayang date ng dalawa,
ay inihatid na ni Jake si Mira sa bahay nito. Pagpasok ng dalaga sa loob ng bahay ay sinalubong siya ni Mama Lumen habang nakataas sa mga kilay noon at halatang galit ang mga tingin. Hindi kaagad umalis si Jake dahil narinig na niya ang pagtataray ng tinang. Sumilip lang siya sa bintana kaya nakita niya si Mira na habang papasok sa kwarto ay biglang hinawakan ng ina sa braso. Ano yung nakikita ko, ha? Di ba sinabihan na kita na huwag kang makikipag-date sa kapwa mo guro? Gaga ka talaga. Wala kang mapapala dyan dahil pareho lang kayong maghihirap. Napakababa ng sahod ng mga guro. At doon pa talaga uli sa bokong na yon, ha? Mama naman, matanda na po ako para pagbawalan mo pa ako kung sino ang gusto kong i-date. Ano na lang ay bubuhay niyo sa pamilya niyo kung magkataon? At saka paano ka makakatulong sa akin kung uunahin mong ligaw-ligawan yan, ha? Sa ayaw at sa gusto nyo, sasagutin ko siya kung may pagkakataon. Hindi nyo na ako mapipigilan kung sinong mamahalin ko, Ma. Wala ka talagang kwentang anak! Uunahin mo pa yan kaysa sa pagtulong mo sa pamilya mo? Anong klase kang anak? Oo na, Ma. Wala na akong kwenta sa paningin nyo. Dahil ang mas mahalaga lang naman sa inyo ay ang pera at ang ambisyon ninyo. Sa sinabi ni Mira ay lalo namang nanggalaiti sa galit ang ina. Mabilis niyang hinila ang braso at patakbong umakyat sa hagdan. Pagpasok niya sa kwarto ay nilak niya ang pinto at saka naupo sa kama. Kinapa niyang dibdib dahil bagya siyang hiningal sa kaba sa ginawa niyang pagsagot sa ina. Pero nang tuluyang kumalma ay kinuha niya ang inhaler sa bag at inilagay yon sa ilong niya. Nakahiga na si Mira at kasulukuyan na nagpapahinga. Nang biglang tumunog ang cellphone niya dahil tumatawag si Jake. Narinig kasi lahat ng binata ang pagtatalo nila pero hindi na to nang himasok sa magina. Nagpanggap na lang ang binatang guro na walang narinig dahil ayaw niyang mapahiya si Mira. At para gumaan ang loob ng nililigawan, ay kinausap na lang niya to ng kinausap. Hello, Jake. Oh, bakit napatawag ka? Gusto lang kitang i-check kung ayos ka lang ba. Parang malungkot ang boses mo, ah. Ha? Anong malungkot ka dyan? Ayos ka lang ba? Oo naman, no. Ito nga't nakahiga na nga ako eh. Mabuti naman kung ganon. Okay lang ba na tumawag ako sa'yo? Oo, wala namang problema dyan, Jake. Tumutugtog kasi ako ng gitara kanina. Bigla lang kitang naalala. Lalong lumalim ang ngiti sa labi ni Mira at kagaya pa rin ito ng dati. Nung unang beses manligaw sa kanya si Jake ay lagi rin siyang tinatawagin ito sa gabi para haranahin at alayan ng kanta. Hindi niya may tatanggi na may talent ang binatang guro na nagpapawi ng mga sama ng loob niya para kay Nanay Lumen. Oh, bigla ka nang natahimik. Gusto mo bang kantaan kita? Sige nga, kantaan mo ako ng isa dyan. Umayos ng higa si Mira habang yakap ang isang unan. Maya-maya ay nagtititipan na ng gitara si Jake sa kakumanta ng isang Tagalog na awitin. Pakiramdam ni Mira ay idinuduyan siya ng mga anghel sa ulap. Ipinikit niya ang mga mata para namnamin ang naririnig na kanta. Hanggang sa unti-unti siyang nakaramdam ng antok. Parang nadikit na ng glue ang talukap ng mga mata niya. Kaya kahit gusto niyang dumilat ay hindi na niya magawa. Sa totoo lang ay namiss niya ang magandang tinig ni Jake. Nang hindi na siya kumikibo, ay alam na ni Jake na nakatulog na si Mira. Rinig niya ang bawat paghinga nito. Hindi ko alam kung maganda o pangit ang boss ko kaya ka nakakatulog. Sige, kita na lang tayo bukas, Mira. Good night and sweet dreams. Nakahinga ng maluwag ang binatang guro nang makatulog na ng maayos ang kanyang nililigawan. Ibinabanan niya ang telepono at saka inayos ang gitara bago humiga na rin para magpahinga. Nakatulog siya ng mahimbing at katulad ng mga tipikal na gabi, sa kahimbingan ng kanyang pagtulog ay bigla na naman siyang dinalaw ng isang nakatutuwang panaginip. Malalim ang gabi at hindi kabilugan ng buwan, pero hindi mapigilan ng isang lalaki ng paglalaway.
Agad tong nagmumug para mawala ng malapot na laway na lumalabas sa bibig. Nang hindi pa rin matigil ang paglabas ng laway ay pumunta ang nasabing lalaki sa lababo para magsipilyo. Ganun-ganun uli ang kanyang napapanaginipan. Hindi ito alam kung paano pa ang gagawin para hindi na makaramdam ng matinding pagkauhaw sa sariwang dugo ng tao. Hinahanap-hanap yun ng sistema ng pangangatawan. Hindi na mapigilan ng sarili kaya nakapambiktima na naman ng inosente at walang kalaban-laban na tao. Kinabukasan, pagkagising ni Mira ay muntikan pang mahulog sa kama ang cellphone niya. Naiwan niya palang nakapatong sa ibabaw ng tenga niya ang nasabing gadget. Nagmamadali siyang bumangon para maligo. Malapit na siyang malate sa trabaho. Pagbaba niya sa hagdan ay nakita niyang ina na mag-isang kumakain at hindi siya umiimik. Bigla niya tuloy naalala ang sagutan nila nung gabi kaya nakaramdam na naman siya ng lungkot at pagka-guilty. Sa unang pagkakataon kasi ay nasagot niya ng ganoon kagabi ang ina. Ma, aalis na po ko. Hindi ka ba mag-aalmusal? Hindi na po, malilate na po ko eh. Bilisan mo na, dahil may naghihintay sa'yo sa labas kanina pa. Po? Anong po? Tingnan mo doon sa labas. Nagtataka man dahil tila hindi galit ang ina pero hindi na niya yun kinwestiyon. Nagmamadali na siyang lumabas at hindi niya inaasahan na naghihintay nga sa labas ng gate nila si Jake. Bigla tuloy siyang na-conscious sa itsura niya. Gamit ang mga daliri ay pinasadahan niya ng suklay ang basang buhok. Mukhang kanina ka pa naghihintay ah. Sorry ah, late ako nagising. Hindi ko na set ang alarm ko kagabi. Ayos lang, medyo bibilisan ko na lang ang pagmamaneho para umabot tayo. Todo kapit ni Mira sa bewang ni Jake. Pakiramdam niya ay lumilipad na sila dahil sa bilis ng patakbo nito. Sa tansya niya ay nasa 5 minuto lang ang naging biyahe nila at nakarating na sila sa eskwelahan kung saan sila pumapasok. Nagmamadaling nag-ayos ng gamit si Mira. Mabuti na lang at hindi sila na late pero 5 minuto na lang ay tutunog na ang bell. Mukhang late na kayo nakauwi ni Jake kagabi galing sa date nyo ah. Huwag mo na muna akong kulitin, Greg. Uy, uma-attitude ka ngayon ha. May utang kang kwento sa akin ha. Mamayang lunch, kwentuhan mo ko. Mamaya na ang kwentuhan niyo dyan. Magkaklasin at mag-ready na kayo. Okay boss, boss. Loko-loko ka talaga. Napapailing na lang habang nakangiti si Mira. Sariwa pa kasi sa alaala niya ang naganap kagabi. Pagtingin niya kay Jake, nahuli niyang nakatitig din ito sa kanya. Ngumiti ito kaya nakaramdam na naman siya ng pag-iinit ng pisngi. Nang tumunog na ang bell ay lumabas na silang lahat para magpunta sa room kung saan sila magtuturo. Makalipas ang ilang sandali, habang nagtuturo si Jake, napansin niya ang pagkatulala na naman ni Jason. Kanina palang pagpasok niya ay agad na agaw ng atensyon niya ang paboritong estudyante. Tahimik kasi itong nakaupo sa likod at nakatanaw sa labas ng bintana. Kahit nagtuturo siya, ay wala sa kanya ang atensyon nito. Nang matapos ang 1 oras na klase niya, ay tinawag niya si Jason at sa labas niya kinausap ang binatilyong chubby. Kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili. May problema ka ba talaga, Jason? Nung nakaraan ka pa ganyan eh. Oh, wala naman po, sir. Magsabi ka nga ng totoo. Anong bumabagabag sa'yo? Huwag ka matakot. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na hindi lang ako handang makinig at magpayo. Handa rin akong tumulong sa'yo kung ano man ang problema ng mga estudyante ko. Dalo ka na. Alam mo namang paboritong-paborito kita eh. Dahil bukod sa matalino ka, napakabait mo rin. Kitang-kita ng binatang guro ang malakas na pagbuntong hininga ng kanyang estudyante, kaya mas lalo siyang nag-alala para rito. Hinawakan niya sa balikat ang binatilyong chubby bago muli itong usisain. Sige na, huwag ka na maya sa akin, Jason. Sir, may tatanong lang po ako. Kayo po bang nakita ko doon sa isang room sa 3rd floor? Kumunot ang noo ni Jake sa tanong na estudyante niya. Bigla ring nagbagong hilatsa ng kanyang mukha na kung kanina ay parang concern na concern, ngayon ay biglang dumilim ang kanyang mukha.
Nagpatuloy naman sa pagkukwento si Jason na pinakinggan niya. Nung isang araw kasi, may nakita po ko dun sa isang room sa 3rd floor. Nakaiga siya sa sahig at namimilipit sa sakit. Humingi po ako ng tulong pero pagbalik namin wala na roon yung nakita ko. Imposible po na namalikmata lang po ako eh. Alam ko sa sarili ko ang tunay na nakita ko. Ano bang oras mo nakita yung teacher na sinasabi mo? Tanghali po. Iilan lang naman po kayong lalaking teacher dito eh. Medyo madilim ang room pero napansin ko po na parang kayo talaga yun, sir. Hindi ako ang nakita mo na yon. Na mga oras na yan, nasa faculty room ako at kasalukuyang kumakain. Kung may masakit man sa akin, pupunta kagad ako sa clinic natin, kung sakali man ha. Yun lang naman po ang gumugulo sa isip ko eh. Nung sinubukan kasing buksan ni ma'am yung pinto ng room, nakalak yun, na parang wala naman talagang pumasok na tao. Huwag mo nang isipin ang tungkol dyan. Baka isa lang yun sa mga teacher dito sa school. Sus, kala ko naman kung ano na yung problema mo eh. Basta, kapag kailangan mo ng kausap huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Opo, sir. Salamat po. O sige na, dito na muna ako at may klase pa ako sa ibang section eh. Pagbalik ni Jason sa loob ng room nila, ay kagad siyang pinalibutan ng mga katabing kaklase para tanungin kung tungkol saan ang napag-usapan nila ng lalaking guro. Para matapos na ang issue tungkol doon, ay hindi na niya sinabi pa sa mga kaklase. Mabilis na lumipas ang oras. 4:00 ng hapon nang matapos ang pagtuturo nila Jake para sa araw na yon. At dahil sa gusto niyang magpahinga ng maaga, kaya hindi niya muna inaya si Mira na lumabas. Inihatid lang niya ang dalaga. Pagbukas ng gate ni Mira, nagulat pa siya nang makita ang kuya Norlan niya na nakatayo sa likod ng gate. Samantalang nanatili lang si Jake sa labas at nakatingin sa magkapatid habang nag-uusap. Kuya Norlan, kailan ka pa nakauwi? Hindi sumagot ang matangkad na lalaki at nanatiling nakatitig ng seryoso sa kanya. Sumilip ito sa labas ng gate at nakita si Jake na naroon pa rin sa labas. Sinabihan na nga ng dalaga ang manliligaw na umalis na at kaagad naman yung sumunod. Ilang sandali pa, pagkaalis ni Jake, ay biglang hinila ni Kuya Norlan si Mira papasok sa loob. Saka pabalagbag na isinara ang gate. Bitiwan mo nga ako, kuya. Nasasaktan ako. Hindi napigilang himasin ni Mira ang nasaktang braso. Galit na galit naman ang kuya niya habang pinagagalitan siya. Tsak na nagsumbong ang mama nila sa kuya niya tungkol kay Jake. Hindi naman lingid sa kanya na hindi rin ito boto sa lalaki. Katulad ni Nanay Lumen, ay gusto ng kuya niya na makapangasawa siya ng foreigner para maging citizen sila sa ibang bansa. Yun naman ang hindi niya pinangarap na mangyari. Mas gusto pa rin niya ang Pinoy kung sakaling mag-aasawa siya. Alam niya na kapakanan lang niya ang iniisip ng ina at kapatid. Pero ano ba ang magagawa niya kung sa iba tumitibok ang puso niya? Nagdadabog na pumasok si Mira sa loob ng bahay. Masaya siyang sinalubong ng ina pero hindi niya yun pinansin. Diretso siyang pumasok sa kwarto at hindi napigilan na maiyak. Gusto lang naman niyang lumigaya at gusto niyang maging malaya sa pagpili ng taong mamahalin niya. Pagsapit ng gabi, ay muli na namang sumumpong ang kakaibang pakiramdam sa isang lalaki. Naglalaway na naman siya at sumasakit ang tiyan. Panay ang gulong niya sa kama habang tumutulo ang malapot na laway sa bibig. Ilang linggo na siyang hindi nakakatikim o nakakainom ng dugo ng tao kaya ganun na naman ang nararamdaman niya. Pinipigilan niya ang sarili lalo na at nakita na siya ng isang estudyante niya nung inatake siya minsan. Mabuti na lamang ay hindi siya namukaan nito dahil kung nagkataon ay malaking problema ang kahaharapin niya. Walang pili na oras at araw kapag umatake ang pagiging aswang niya. Oo, aswang ang tawag niya sa sarili dahil wala namang normal na tao na naghahanap ng maiinom na sariwang dugo. Dati ay dugo ng paniki at baboy ang iniinom niya.
Pero isang beses na sumubok siyang tumikim ng dugo ng tao, ay mas nagustuhan niya ito hanggang sa hinahanap-hanap na ng panlasa niya. Sinubukan niyang uminom ulit ng dugo ng hayop pero nakapagtatakang ayaw na yung tanggapin ng sikmura niya. Isinusukan niya at kalaunan ay sumasakit na ang sikmura niya sa tuwing magkikrave siya sa dugo ng tao. Sa kakapigil niya ay nakagawa tuloy siya ng krimen. Isang gabi na hindi na niya kayang pigilan ang sarili, parang mababaliw siya kaya naman lumabas siya ng bahay. Hanggang sa may nakasalubong siyang isang babaeng naglalakad. Hindi siya nagdalawang isip na biktimahin ng pobreng babae. Kinagat niya ito sa liig at sinipsip ang dugo nito. Huli na nang mapagtanto niya na napatay niya ang babae. Bumalik siya sa katinuan at nagmamadaling iniwan ang bangkay nito. Nang sumunod na mga araw ay muli na naman siyang nag-crave sa dugo. Ang sabi niya sa sarili, pagbibigyan lang niya ang gusto ng katawan niya kaya muli siyang lumabas ng gabing yon. Nang may makita siyang tao ay agad siyang sinunggaban. Kagaya ng nauna ay kinagat din niya ito sa liig para sipsipin ang dugo nito. Nang kumalat na sa dyaryo ang balita tungkol sa mga bangkay ng biktima niya, ay nakaramdam siya ng takot kaya nagpasya siyang huwag munang lumabas sa gabi. Naisip na nga niya na bumili na lang ng dugo sa mga blood bank ng hospital, pero hindi na niya gusto ang amoy noon dahil hindi na fresh. Mas gusto pa rin niya yung mainit na dugo na galing mismo sa katawan ng buhay na tao. Napasigaw siya ng malakas habang namimilipit pa rin sa sakit ng tiyan. Para maibsan ang nararamdaman niya ay kinagat niya ng mariinang unan. Buong magdamag siyang nasa ganoong sitwasyon hanggang sa makatulog na lang siya. Dalangin niya na sana bukas at sa mga susunod na araw ay wag nang umatake ang nararamdamang sakit sa tiyan. Kinabukasan, maagang nagising si Mira. Matamlay at mabigat ang pakiramdam niya. Ayaw niya sanang pumasok pero naisip niya na lalo lang siyang may stress kapag nanatili siya sa bahay nila kasama ang ina at kuya niya. Nagmamadali siyang naligo at nang makapagbihis ay nagpaalam na siya. Tinawag pa siya ng kuya niya para mag-almusal pero hindi siya kumibo at dire-diretsyong lumabas ng bahay. Agad niyang natanaw si Jake na naghihintay sa kanya. Napansin naman ng binata na namumugto ang mga mata niya. Pagdating nila sa eskwelahan, ay saka pa lamang nagtanong si Jake. Ano nangyari dyan sa mga mata mo? Nag-away ba kayo ng kuya mo? Pinaiyak ka ba niya? Sinaktan ka ba niya? Tiningnan ni Jake ang braso ni Mira. Napansin niya na may maliit na mapulang marka doon. Bakit may pasa ka? Kuya mo ba may gawa niyan? Ha, Mira? Dapat talaga hindi muna ako umuwi kagabi. Ayaw sana magsabi ni Mira pero ayaw niya namang magsinungaling kay Jake. Marahang tangulang ang ginawa ng dalaga bilang tugon kaya napabuntong hininga ang lalaki habang pilit na pinipigil ang galit. Gusto mo kausapin ko kuya mo, Mira? Huwag na. Hindi na kailangan. Aalis din naman yun si Kuya Norlan eh. Kapag inulit niya pa yan sa'yo, pasensya na pero hindi ako papayag na may manakit sa'yo, Mira. Mapapatulan ko kuya mo. Maraming salamat pero ayaw ko ng gulo. Hanggat maaari sana, umiwas na lang tayo. Kinuha ni Jake ang braso niya at marahang hinaplos. Naramdaman ni Mira ang mainit na palad ni Jake na dumadampi sa balat niya. Ako, never ko magagawang saktan ka. Ang tanging gagawin ko lang sa'yo ay mahalin at alagaan ka. Jake, mabuti pa. Pumasok na tayo sa loob. Nakakaya kasi dahil pinagtitingin na tayo ng mga estudyante rito sa labas. Napansin ni Jake ang kakaibang tingin sa kanila ng mga dumaraang estudyante. Pati rin ang guard na nasa gate ay malisyoso ring nakatingin sa kanila. Pagdating sa loob, ay napansin ni Mira ang katahimikan ni Greg. Nakayuko ito habang nakapikit at ang tingin niya ay hindi maganda ang pakiramdam ng lalaki. Nilapitan niya ito at tinapik. Okay ka lang ba? Bakit parang may sakit ka? Namumutla ka?
Hindi nga maganda ang pakiramdam ko eh. Sana hindi ka na pumasok. Kapag may oras ka, magpa-check up ka. Uso pa naman ang sakit ngayon. Kapag hindi ko kaya mamaya, uuwi na lang ako. Feeling ko, mamamatay na ako eh. Uy, wag mo nga sabihin yan. Kaya nga sabi ko magpa-check up ka para maresetahan ka ng gamot eh. Mahirap mag-self-medication eh. Oo, sige. Iidlip muna ako dito sa table ko. Aayain sana ni Mira na magkape ang kaibigan, pero yumukyok na yon sa lamesa. Nagpunta siya sa pantry at nagtimpla ng 2 kape. Ang isa ay ibinigay niya kay Jake. Hindi ko na nagawang mag-almusal dahil bad trip rin ako sa kuya ko eh. Gusto mo, ibili kita ng makakain mo? Hindi na kailangan. Okay na ako sa kape. Mamayang lunch na lang ako babawi ng kain. Sigurado ka? Oo naman. Salamat nga pala sa palagi mong paghatid at pagsundo sa akin eh. Pasensya na rin kung hindi kita magawang imbitahin sa loob ng bahay namin. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Oo naman. Alam ko naman na ayaw sa akin ng mama at kuya mo. Naintindihan ko naman ang mga yun. Mas malaki ang pangarap nila para sa'yo. Ayaw nilang sa isang guro lang ang mapangasawa mo. Pero ako gusto kita. Hindi lang nila makita ang magandang katangian na meron kay. Alam ko naman. Kaya nga nagtataka ako kung bakit mo ako binasted dati. Buti na lang, nalaman ko na ang dahilan at handa akong patunayan sa Nanay Lumin at Kuya Norlan mo na hindi ka nagkamali ng pagpili sa akin. Hindi naman ako nagalit sa'yo nun eh. Umius lang ako kasi naisip ko, wala namang patutunguhan kung ipipilit ko pa ang paniligaw ko. Pero ngayon, gagawin ko ang lahat at hindi ako susuko. Salamat, Jake. Mahal kasi kita eh. Kaya ayaw rin kitang sukuan at pakawalan. Sa narinig ni Mira ay bigla siyang nawala ng sasabihin. Hindi niya alam kung paanong magre-react sa sinabi nito. Mabuti na lang ay biglang tumunog ang bell. May dahilan siya para makaiwas dito. Pumunta siya sa table niya at kinuha ang mga gamit na kailangang dalhin. Bago lumabas ng faculty room, napansin niya na hindi kumikilo si Greg sa upuan nito. Sa loob-loob niya ay masama pa rin ang pakiramdam nito. Pagkatapos ng tanghalian, walang klase sina Jason ng oras na yun. Nagpunta ang isang guro sa kanila para sabihin na hindi makakapagturo si Greg dahil masama ang pakiramdam. Dahil naiinip sa loob ng room na walang kinagawa, nagpasya si Jason na lumabas para magliwaliw. Ang ibang mga kaklase niya ay nagpunta sa kantin para mag-food trip. Nang walang magawa sa second floor, ay umakyat siya sa third floor. Panay ang papansin niya sa mga babaeng nasa loob. Kilala naman niya ang mga yon. Kapag lilingon ng teacher sa kanya, ay mabilis siyang tumatakbo para umalis. Paliko na sana si Jason at balak na niyang bumalik sa classroom nila, ay bigla siyang naglakad paatras dahil may narinig siyang parang nagsusuka. Pinakinggan niyang maigi kung saan yung nanggagaling, hanggang mapahinto siya sa tapat ng isang pinto. Ang alam niya ay maliit na bodega yon na pinaglalagyan ng gamit ng tagalinis sa school nila. May nakita siyang maliit na butas kaya naman sumilip siya para makita kung si Mang Doming ba ang nasa loob. Nagulat siya at napaalis sa pagkakasilip nang muli na naman niyang makita ang isang lalaking guro na nakaiga sa sahig at namimilipit na naman. Parang yun din ang nakita niya dati. Dahil tirik ang araw, ay nakita niyang pilit tumatayo ng lalaki at nabistuhan niya ang mukha nito. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Akma na sana niyang bubuksan ang pinto para saklolohan ng guro na si Greg, pero nagbago ang isip niya dahil napansin niya na mapupula na ang mga mata nito. Sumusuka ito ng likidong kulay itim habang nakaupo sa sahig. Napalangon si Jason nang tawagin siya ng isang guro. Tinatanong nito kung anong ginagawa niya roon at bakit nasa labas siya. Lumapit siya at sinabing wala silang teacher sa oras na yon. Pinabalik siya sa room nila kaya naman sumunod na lang siya.
Habang naglalakad ay hindi mapatid ang titig niya sa pinto ng bodega. Tahimik na sa loob at wala na siyang kaluskos na naririnig. Pagdating sa loob nila ay naabutan ni Jason na nagkakagulo mga kaklase. Umupo siya sa likod at muli na namang inisip ang tungkol sa nakita. Lumipas ang mga araw. Naging mailap si Jason kay Greg. Sa tuwing kakausapin at tatawagin siya nito sa klase, ay hindi siya makatitig ng diretsyo sa mga mata nito. Napapansin naman ni Greg ang kakatwang ikinikilos ni Jason. Isang hapon, pagkatapos ng klase nila, ay pinaiwan niya ang lalaki. Nakaramdam naman ng pangamba at takot si Jason. Iniisip niya na baka kung ano ang gawin sa kanya ng guro. Napapansin ko na parang may iba sa kilos mo ah. Hindi ka makafocus sa mga tinuturo ko. Pababa rin ang mga grades mo sa quiz. Isipin mo na graduating ka ha. Baka bumagsak ka sa subject ko at hindi ka makaakyat sa stage. May problema lang po kung iniisip, sir. Napilitang magsinungaling si Jason para hindi niya masabi ang nakita. Matiim naman siyang tinitigan ni Greg. Inaarok kung tunay ba ang sinasabi niya. Sigurado ka ba? O baka may nakita ka na siyang dahilan ng mga bagabag mo? Nang marinig ni Jason ang matalinghagang sinabi ng guro, ay pakiramdam niya na mutla siya. Parang umurong ang dila niya at lalong dumagundong ang puso niya sa kaba. At ano naman po yung makikita ko para mabagabag ako, sir? Yun ang hindi ko alam. Baka lang ayaw mong sabihin o aminin. Wala naman po kung kailangan sabihin at aminin, sir. Family problem lang po kaya ganito ko. Siguro, naatake lang po ako ng anxiety ko. Baka kailangan mo magpa-check up. Mahirap kapag lumala ang anxiety. Hindi yan pinagwawalang bahala. Kaya ko po itong kontrolin. Iwasan ko na lang po yung sobrang pag-iisip. Kung ano man yung family problem mo, sana malagpasan mo yan. Opo, sir. Maraming salamat po. Nang umalis na si Greg, ay saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Jason. Habang kaharap niya ang guro ay parang naninikip ang dibdib niya. Parang anumang oras ay sasabog sa sobrang kaba ang puso niya. Kinuha niya ang alkohol sa bag saka nagwisik sa palad. Pati palad niya ay pinawisan ng malamig. Mabuti na lang, hindi halata ng guro niya na nagsisinungaling siya. Kahit anong sabihin nito, ay hindi siya aamin sa nakita. May pakiramdam kasi siya na parang may itinatago ang lalaking teacher. Ibang-ibang itsura nito ngayon kaysa noong nakita niya na nagtatago sa loob ng bodega. Pero ano nga kaya ang nangyayari kay Greg na mga oras na yon? Maraming tanong na paulit-ulit umiikot sa utak ni Jason. Nang matapos ang klase nila Mira at Jake, ay nag-aya ang huli na mamasyal sila. Agad namang sumang-ayon si Mira. Ang totoo, ayaw pa niyang umuwi dahil tsak na magbabangayan na naman sila ng kuya niya. Nag-stroll ang dalawa. Naaliw naman si Mira sa pamamasyal. Nakatulong ang mga tanawing nadadaanan nila para saglit niyang makalimutan ang problema. Basta masaya siya dahil si Jake ang kasama niya. Nang makaramdam ng gutom ay nag-aya si Jake na kumain sila sa isang paboritong kainan niya. Dahil madalas siya roon, kaya naman kilala na siya ng may-ari at mga waitress. Orderin mo lahat ng gusto mo ha. Masasarap ang mga pagkain nila dito. Ikaw na bahalang umorder ng pagkain natin. Habang naghihintay sa order nila, ay masayang nagkwentuhan ng dalawa. Napansin ni Jake na panay ang tunog ng cellphone ni Mira pero hindi nito yung pinapansin. Oh, bakit ayaw mong sagutin yung tumatawag? Baka importante yan. Si kuya lang. Tsaka ko na itatanong niya kung nasaan ako. Alam nga naman sabihin ko na kasama kita. Di, umusok na naman ang bumbunan nun. Sa bagay, may punto ka.
O di ba? Sabi ko naman sa iyo eh. Hindi napigilang matawa ni Jake. Titig na titig naman si Mira sa gwapong mukha ng kaharap. Sa tagal niyang kilala ito, ay bilang lang sa daliri na nakita niyang tumawa ng ganoon ng lalaki. Ang sabi pa nga nito noon sa kanya ay bukod tanging siya lang ang babaeng kaya siyang patawanin. Naniniwala naman siya dahil hindi rin ito mahilig mamansin ng mga kasamahan nilang babaeng guro. Si Greg lang naman din ang napapansin niya na medyo malapit dito. Alam mo kapag tumatawa ka, pakiramdam ko, ako na ang maswerteng babae sa mundo. Ha? Paano mo naman nasabi? Masaya ako dahil napapatawa kita sa paraang alam ko. Masaya lang din naman ako sa tuwing kausap at kasama kita. Kahit nasa bahay nga ako ikaw pa rin ang laman ng isip ko. Totoo ba? Oo naman no, magsisinungaling pa ba ako sa'yo? Alam mong tapat ang hangarin ko sa'yo, di ba? Alam mo, sa lahat ng mga nanligaw sa akin, ikaw ang pinakaprangka na nakilala ko. Lahat yata ng nararamdaman mo, sinasabi mo eh. Kapag tapat ka sa isang tao, makukuha mo ng buong tiwala niya. Oo, tama ka naman dyan. Natigil sa pagkukwentuhan ng dalawa nang dumating ang waitress para ilapag ang mga pagkaing in-order nila. Sweet na sweet ang dalawa habang kumakain. Nagsusubuan pa sila na akala mo ay ganap ng mag-asawa. Nang matapos kumain, ay nag-aya na kaagad si Mira para umuwi na. Ramdam na niya ang galit ng kuya niya kaya kailangan na niyang makauwi. Nahalata naman ni Jake ang kakaibang kilos ni Mira kaya alam niya na baka pagalitan ito ng ina. Anong oras na ay hindi pa ito nakakauwi? Napasarap din kasi ang kwentuhan ng dalawa kaya hindi nila napansin ang oras. Nang makarating sila sa tapat ng bahay ni Mira, ay nagmamadali siyang bumaba. Hindi na siya masyadong nakapagpaalam kay Jake dahil okupado ng utak niya ang sasabihin ng kuya niya sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil pagbukas niya ng pinto ay madilim at seryoso ang itsura ni Kuya Norlan habang nakaupo sa sofa. Tumayo ito't sinundan siya habang nagbubunganga. Nagagalit ito at binalaan siya na tigilan na ang pakikipagkita kay Jake. Parang walang narinig si Mira. Hindi niya pinatulan ng kapatid. Hindi niya ito pinansin. Ayaw niyang masira ang masayang gabi niya. Pagkapasok niya sa loob ng kwarto ay nilak niya yon. Naririnig pa rin niya ang malakas na sigaw ng kapatid na nasa labas ng pinto. Maya-maya ay tumigil din yon. Kinuha niya ang cellphone sa bag at kaagad tinawagan si Jake dahil sa pag-aalala. Oh, bakit ka napatawag, Mira? Oh, wala naman. Gusto ko lang itanong kung nakauwi ka na. Ha? Oo. Kakauwi ko lang din. Kumusta dyan? Mabuti naman at nakauwi ka na. Mapapanatag na ako. Bakit? May problema ba dyan ngayon sa inyo? Wala naman. Si Kuya Norlan kasi nagsabi siya at nagbabanta kanina na kapag hindi ko tinigilan na pakikipagkita sa'yo, may gagawin daw siya. Nako, huwag ka mag-alala dahil hindi naman ako natatakot sa kuya mo eh. Mas matangkad lang siya sa akin pero kayang-kaya ko siyang pataubin. Basta mag-iingat ka at umiwas na lang sa gulo ha. Sige, basta ikaw nagsabi gagawin ko. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yun, ay nakampante na nga ang dalaga, kaya ibinaba nito ang tawag. Pagsapit ng hating gabi, ay muli na namang umatake ang sakit ng tiyan ni Greg. Hindi na niya kinaya ang pagtitiis na ginagawa niya, kaya naman nagpasya siyang lumabas. Sa pagkakataong ito, ay kailangan na niyang sundin ang hinihiling ng sikmura para matigil na to sa pagsakit. Kahit na hirap maglakad, ay pinilit niyang maghanap ng bibiktimahin. Mukhang sinuswerte naman siya dahil may nakita siyang dalagita na naglalakad na mag-isa. Nakasuot pa ito ng uniform. Hinuha niya ay gumala pa to kaya late nang nakauwi.
Mukhang sinaswerte na naman ako ngayong gabi ah. Habang naglalakad ang nasabing estudyante ay may nakapasak na earphone pa sa magkabilang tenga nito. Hindi niya napansin ang yabag na sumusunod sa kanya. Ilang sandali pa ay hinila na ni Greg ang dalagita sa bakanting lote. Halika rito, Ineng. Gutom na ako eh. Kaya pagpasensya mo na kung ikaw ang napag-interesan ko ha. Walang nagawa ang dalagang estudyante nang bumaon sa leeg niya ang mga ngipin ni Greg na balak niyang gawa ng masama. Sumigaw siya ng malakas dahil ramdam niya ang sakit sa pagkakapunit ng balat niya sa leeg. Pero walang makakarinig sa kanya dahil malayo pa ang mga kabahayan. Ang sarap! Ang sarap-sarap! Nauuhaw ako! Nauuhaw ako! Nang mabusog si Greg, binitiwalan niya ang dalagita at parang walang nangyari na umalis sa lugar na yun. Pagbalik niya sa bahay ay parang nagdahilan lamang siya dahil nawala bigla ang pananakit ng sikmura niya. Busog ang pakiramdam niya kaya makakatulog na siya ng mahimbing. Hindi na rin sasama ang pakiramdam niya dahil nakainom na siya ng sariwang dugo. Pagsapit ng umaga ay hindi na nga nagulat si Greg nang mabasa ang balita sa dyaryo. Naabutan niyang nag-uumpukan ng mga kapwa-guro kabilang na si Jake at Mira. Pinag-uusapan ng tungkol sa dalagita na natagpuang patay sa bakanting lote. Di na kayo nasanay tungkol sa balitang yan. Kaya kayo ha, huwag kayong gumagala kapag gabi. Baka isa kayo sa mga biktima kung mamalasin. Tama ka dyan, Sir Greg. Siya nga pala, okay ka na ba? Oo nga. Ayos ka na ba? Dapat nagpapahinga ka na muna eh. Ano ba kayo? Ayos na ayos lang ako. Malakas na malakas ako ngayon dahil nakatikim na naman ako ng bitamina. Ha? Anong bitamina? Mukhang babae na naman yan, no? Secret! Walang halong clue, sir! Ikaw talaga, oh. Natigil sa pag-uusap ang mga guro nang dumating ang principal nila. Nag-anunsyo ito na sabihan ng mga estudyante nila na huwag nang lalabas sa gabi. Kailangan pagkagaling sa school ay diretso na ng uwi para maiwasang mabiktima ng gumagalang aswang. Napuno ng takot at pangamba ang lahat ng gurong naroroon. Samantalang si Greg ay nagbubunyi ang pakiramdam. Hindi nila alam na ang gumagalang aswang ay kasama nila at nakakasalamuha pa. Kailangan lang niyang magtriple ingat lalo na at may nakakita sa kanyang estudyante niya noon sa bodega. Alam niya na nakita siya ni Jason kahit hindi nito aminin. Lumipas ang mga araw. Pinilit ni Jason na huwag magpalata sa teacher na si Greg. Kahit naiilang siya madalas sa paraan ng mga titig nito sa kanya. Isang hapon, pagkatapos ng klase, ay pinaiwan ni Greg si Jason. Muli ay nakaramdam na naman ng takot ang binatilyong Chubby. Nag-iisip siya ng pwedeng alibay pero hindi gumagana ang utak niya. Mas naiisip niya ang mga kakatwa at nakakatakot na bagay. May pag-uusapan tayong isang mahalagang bagay, Jason. Seryoso to. Po? Oh, bakit parang gulat na gulat ka, ha? Tsaka bakit namumutla yung mukha mo? May kinakatakutan ka ba? Ha? Aswang ba ako sa paningin mo? Ha? Mas lalong nahintakutan ng binatilyong Chubby kaya naisip niyang tumakbo na at lumabas ng room. Pero bigla siyang hinawakan ng guro sa braso. Tumitig yun sa kanya ng makahulugan bago ngumiti at muling nagsalita. Eto naman, hindi na mabiro. Kaya kita pinaiwan para sabihin na mababa pa rin ang mga grades mo. Baka mahirapan ka ng habulin to kung sakali. Oh, bakit wala ka na masabi dyan? Sir, baka pwedeng bigyan niyo na lang ako ng special project para mahatak ang grades ko. Ayaw ko pong bumagsak eh. Gusto ko po makagraduate. Okay, sige. Pag-iisipan ko pa yung tungkol dyan. O sige na. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Jason habang si Greg naman ay napapangiti lang ng makahulugan. Mabilis na namang lumipas ang oras. Pagkagat ng dilim, ay muli na namang inatake si Greg ng pagkauhaw sa dugo.
Lumabas siya para maghanap na naman ng biktima. Sa paglalakad-lakad niya ay may namataan siyang isang tao na naglalakad sa kahabaan ng kalye na yon. Tahimik niyang sinundan ng tao na nakita niya hanggang sa lumiko yun sa iskinita. Binilisan ni Greg ang mga hakbang. Pagkakataon niya yon para masipsip niya ang dugo ng susunod niyang biktima. Wala siyang inaksayang oras. Bigla niyang sinunggaban ng lalaki. Nagpagulong-gulong sila sa lupa habang panay naman ang sigaw ng kanyang biktima. Nagulat pa si Greg nang makilala niya kung sino ang sinunggaban niya. Walang iba kundi ang binatang Chubby. Matinding gulat din ang rumihistro sa mukha ni Jason nang mapagsino niya ang umatake sa kanya. Sir Greg? Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Greg. Mabangis pa rin yun at namumula ang mga mata. Bakit po ganyan ang itsura niyo, sir? Ano po nangyari sa inyo? Ngayon na nakita mo ako ng harapan sa ganitong itsura. Hindi na kita pwedeng buhayin pa. Nakaramdam ng kapahamakan si Jason ng mga sandaling yon. Dahan-dahan siyang tumayo. Tatakbo na sana siya pero nahawakan na siya ng guro sa isang braso. Nagpumigla si Jason pero maigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Greg. Sinilaban ng takot si Jason. Bigla niyang naisip na baka ang guro ang napapabalitang ng bibiktima ng mga tao sa lugar nila. Sir Greg, kung ano man ang nakita ko ngayon, hindi ko naman ito pinagsasabi kahit kanino eh. Please, bawa po kayo sa akin. Huwag niyo po ako saktan. Tingin mo, maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Nung una pa lang na tinanong kita, hindi mo na nagawang umamin. Sino ang tanga magtitiwala sa'yo, ha? Hindi naman po ako sigurado na kayo yung nakita ko nun eh. Walang sinayang na sandali si Greg. Inila niya palapit sa kanya si Jason, saka ito kinagat sa liig. Panay naman ang kisay ni Jason habang tumitirik ang mga mata. Wala nang nagawa ang lalaki kundi hayaan na lang ang guro sa ginagawa sa kanya. Wala nang malay ng bitiwan ng aswang ang binatang Chubby. Nagpalinga-linga siya sa paligid dahil baka may nakakita sa ginawa niya. Nang masigurado na walang tao sa paligid, ay agad nilisan ni Greg ang lugar. Kinabukasan, maugong na naman ang balita tungkol sa natagpuang walang buhay na estudyante. Halos hindi makapaniwala si Jake. Nangangatog ang mga kamay niya habang binabasa ang nakasulat na balita sa dyaryo. Bakit sa dami ng mabibiktima? Bakit si Jason pa? Bakit ang paborito kong estudyante? Napakabait at napaka-inosente niyang bata. Ang kwento ng nanay niya, lumabas lang saglit si Jason kagabi para bumili ng makakain sa labas. Siguro siya ang natsyempohan ng aswang kagabi. Pinunasan ni Jake ang tumutulong luha sa pisngi. Naramdaman naman niya ang paghagod ni Mira sa likod niya. Huwag ka nang umiyak. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya para kay Jason. Panahon na para mahuli ang gumagalang aswang para matigil ang kasamaan niya. Hindi umimik si Jake na patuloy pa rin sa pag-iyak. At para tuluyang kumalma, ay walang paalam na niyakap siya ni Mira. Nabigla man siya sa ginawa ng dalaga, pero gusto niya ang pagyakap nito sa kanya. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Lahat na masasamang tao, may nakatakdang oras para pagbayaran nila ang mga nagawa nilang kasalanan. Naniniwala ako na isa sa mga araw na to, mahuhuli rin ang aswang na yan. Lumipas ang ilang buwan. Patuloy pa rin sa pambibiktima si Greg. Tuluyan ang hindi na nakayang pigilan ng pagkauhaw sa dugo na nararamdaman. Tuluyan ang hindi niya nakayang pigilan ng pagkauhaw sa dugo na nararamdaman. Sa tuwing pipigilan niya ang sarili, matinding sakit sa tiyan ang nararamdaman niya. Buwan ng Abril, araw yon ng graduation. Pagkatapos sa kaganapan ay nagkaroon ng maliit na party para sa mga estudyanteng nakapagtapos. Ang lahat ng mga advisor at guro ay naroon din sa loob ng eskwelahan para magbantay sa mga estudyante. Pagkatapos ng maikling speech ng principal, ay nagkanya-kanya na ang mga estudyante sa pagkuha ng makakain.
Abala sa pag-check ng mga instrument si Jake nang bigla siyang lapitan ni Mira. Kumain na muna tayo. Mamaya na yung ginagawa mo, no? Sinisiguro ko lang na maayos kasi nag-request ang ibang estudyante ko na tutugtog at kakanta sila. Eh ikaw, hindi ka ba tutugtog at kakanta? Naku, hindi. Alam mo naman na ikaw lang ang nakakaalam ng talent ko eh. Pwede ba ako mag-request? Kahit ngayon lang, kahit isang kanta lang. Nahihiya ako eh. Graduation day naman ngayon. Huwag kang KJ. Kung ako lang marunong kumanta, kanina pa ako nandyan sa stage na yan. Sige na please, isang kanta lang. Walang nagawa si Jake kundi pagbigyan ng kahilingan ni Mira. Sinamantala niya na abala ang mga estudyante sa pagpila sa buffet. Umakyat si Jake sa stage, dala ang isang gitara. Naupo siya sa upuang naroon at nagsimulang magtipa sa hawak na gitara. Nagulat pa ang mga estudyante nang marinig nila na may kumakanta. Hindi sila makapaniwala na si Sir Jake ang nasa stage. Nagsigawan at nagpalakpakan ng mga estudyante ng mga oras na yon. Kilig naman si Mira habang walang kurap na pinapanood si Jake. Ganon din ang nararamdaman ng ibang guro habang nakaupo at kumakain sa lamesa. Kasalukuyang umiinom ng juice si Greg. Napapangiti siya habang pinapanood at pinakikinggan si Jake. Sa tagal nilang makakilala ng lalaki, hindi niya rin alam na may tinatago palang talento ito. Napapitit si Greg habang sinasabayan nito sa pagkanta. Maya-maya, nakaramdam ng kakaiba sa katawan niya si Greg. Muntik niyang mabitiwan ng hawak na baso. Napahawak siya sa tiyan. Mabuti na lang at malapit ang upuan at lamesa sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo para pakalmahin ang sarili. Bakit naman ngayon ka pa umatake? Napansin naman ni Mira ang kakaibang nangyayari kay Greg. Tumayo siya at nilapitan ng kaibigan. Tinapik niya ito sa balikat. Greg, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Oo, ayos lang ako. Bigla lang kumulo yung tiyan ko eh. Baka nalipasa ka na ng gutom. Gusto mo ikuha kita ng pagkain? Nako, hindi na. Ayos lang ako. Ako na kukuha mamaya. Sigurado ka ha? Oo. Sige na, umalik ka na sa upuan mo at enjoyin mo lang ang pagkain mo. Walang nagawa si Mira kundi bumalik sa table niya. Habang kumakain ay panay pa rin ang lingon niya sa direksyon ni Greg. Hindi pa tapos sa pagtugtog at pagkanta si Jake dahil nag-request pa ang mga estudyante ng ibang awitin. Nang hindi makayanan ni Greg ang labis na sakit ng tiyan, ay nagmamadali siyang tumayo. Kailangan niya ng isang tao na mabibiktima ngayong gabi. Wala siyang pagpipilian kundi pagbigyan ng isinisigaw ng sikmura niya. Halos mangunyapit si Greg sa pagkapit sa mga puno. Doon niya dinala sa likurang bahagi ng eskwelahan ang sarili niya. Kailangan niya magtago para walang makapansin sa kanya. Nakita ni Mira na patungo sa likod ng eskwelahan si Greg. Nagtaka siya kung bakit doon papunta ang lalaki. Madilim doon at walang tao. Sa bumangon na pag-aalala sa kanya, walang pag-aalinlangan na sinundan niya si Greg. Sa isip niya ay baka kailangan nito ng tulong. Sa itsura pa lang ng hirap nito sa paglalakad, ay alam ni Mira na hindi okay ang lalaki. Pagdating ni Mira sa likod ng eskwelahan kung saan niya nakitang papunta si Greg, agad niyang hinanap kung nasaan ito. Isinisigaw pa niya ang pangalan nito para marinig siya. Sa ilang beses na pagtawag niya, ay hindi man lang sumagot ang lalaki. Patalikod na sana si Mira nang biglang may humawak sa braso niya. Hawak ang flashlight sa cellphone, inilawan niya kung sino ang taong humawak sa kanya. Nagulat pa siya nang makita ang kakaibang itsura ni Greg. Mapupula at nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nilukuban siya ng samot-saring takot kaya napasigaw siya at tumakbo ng mabilis. Mabilis ding sumunod si Greg sa kanya. Sa pagkakataong yon ay desperado na si Greg. Wala siyang pakialam kahit si Mira ang maging biktima niya sa gabing yon.
Ilang sandali pa ay nahaklit ni Greg ang buhok ni Mira. Napadapa siya sa lupa. Mabilis siyang kinubabawan ni Greg. Kakagati na sana siya ng lalaki sa laig nang bigla itong tumilapon palayo. Gulat na gulat si Mira. Mabilis siyang napaupo at sinundan ng tingin ng taong tumulong sa kanya. At doon niya nga nakita si Jake. Salamat na lang talaga sa Diyos dahil sa wakas, naalala ko na rin ng ilang beses ko nang napapanaginipan ng tungkol dito. Ikaw yung Greg, yung lalaking aswang na palagi kong napapanaginipan. Matagal lang pinahiwatig sa akin yun ng tadhana pero ngayon ko lang pinansin kung kailan huli na ang lahat. Pinatay mo si Jason, ang paborito kong estudyante. At ngayon, pati si Mira, balak mong patayin para lang malamnan niyang nagugutom mong sikmura. Ano ba ang pakialam mo? Kung ikaw nakakaya mong kontrolin ang sarili mo, pes, ibahin mo ako. Pinalagpas ko ang lahat ng ginawa mo. Kinausap at pinakiusapan kita na tigilan mo ng pambibiktima na ginagawa mo. Kahit i-deny mo at hindi aminin. Alam ko na ikaw ang nasa likod ng lahat ng patayan dito sa lugar natin. Hindi kita mapapatawad ngayon. Dahil pati si Mira ay munti ka mo ng patayin. Naguguluhan man si Mira, wala siyang maintindihan sa pagtatalong ginagawa ng dalawa. Dahan-dahan siyang gumapang para makapunta sa gilid. Hindi siya makatayo dahil nanginginig pa rin ang mga tuhod niya at binti. Walang salitang namutawi sa bibig ni Greg. Bigla siyang sumugod kay Jake para atakihin ito. Handa naman si Jake kaya nailagan niya ang suntok na dapat dadapo sa mukha niya. Kahit madilim ang kapaligiran, ay malinaw na nakikita ng dalawang lalaki ang isa't isa. Hinayaan ni Jake na sumugod si Greg sa kanya hanggang tuluyan itong mapagod. Naramdaman muli ni Greg ang pagsakit ng tiyan. Hindi na rin niya napigilan ang pagtulo ng laway sa bibig. Para kang aso na naglalaway ngayon. Huwag ka na maging kampante. Ikaw ang papatayin ko ngayong gabi. Isusunod ko naman si Mira. Yun eh kung may pagkakataon ka pa. Kahit nahihirapan, muling sumugod si Greg kay Jake. Inabangan naman ng huli ang pagsugod na yun. Mabilis niyang hinawakan ng braso nito saka walang alinlangan na kinagat sa liig si Greg. Sumargo ang masagana at malapot na dugo mula roon. Natanggal pa ang balat sa liig ni Greg at kitang-kita ni Mira kung paanong idinurayo ni Jake. Lalo siyang nahintakutan sa nasaksihan. Wala ng buhay ng bitiwan ni Jake si Greg. Mulat ang mga mata nito habang nakatimbuwang sa lupa. Magkapareho lang kami ng sikreto ni Greg. Siguro nga, ang pagkakaiba ko lang sa kanya ay kaya kong kontrolin ang sarili ko na huwag uminom ng dugo ng tao. Natutunan ko ito simula ng bata pa lang ako dahil sa lolo ko. Tinuruan niya ako ng tamang disiplina para hindi ako matulad kay Greg. Nung una, hindi ko naiintindihan ang nangyayari sa akin hanggang sa ipinagamot ako ng lola ko at sinabi ng doktor na Rainfield syndrome ang tawag sa sakit ng meron ako. Dahil hindi naman naniniwala mga doktor sa mga aswang, kaya yun ang ipinangalan nila sa sakit ko. Sakit daw yun sa utak at nagagamot naman daw. Sa paglipas ng panahon, hindi naman ako gumaling eh. Bawat isa sa henerasyon ng pamilya namin ay may ganitong sakit. Hindi ko alam kung sakit o sumpa na matatawag dahil nananalaytay sa dugo namin eh. Namamana siya at wala kaming magawa para pigilan ang pagdami namin. Ngayon na alam mo na ang sikreto na tinatago namin ni Greg. Nasa sayo kung tatanggapin mo ba ako o tuluyan ng iiwasan. Ayaw kong matakot ka sa akin dahil hindi ko namang ginagawa ang ginagawa ni Greg. Kailan mo ba alamin tungkol kay Greg? Nagkaroon lang ako ng hinala nang sabihin ni Jason sa akin ang tungkol sa nakita niya sa bakanting room sa 3rd floor. Saka, madalas ko siyang naamoy na amoy sariwang dugo ng tao. Kaya nagkaroon ako ng hint na may kauri ako. Nang mamatay si Jason, kinumpronta ko siya tungkol sa ginawa niya. Mariin niyang itinanggi ang ginawa niya pero alam ko na siya ang may gawa nun. Pinili ko manahimik dahil iniiwasan kong magkagalit kaming dalawa. Kanina, nang makita kita na sinundan mo siya, kinutuban ako at tama nga ang hinala ko. Kung nahuli ako ng dating, baka malimik na bangkay ka na ngayon. Naging kalmado na ang pakiramdam ni Mira. Daan-daan siyang tumayo at lumapit sa nakatalikod na binata
Mula sa likod ay niyakap niya ito ng mahigpit. Ilang minuto rin sila na sa ganoong posisyon. Maya-maya pa ay hinarap ni Jake si Mira. Pinunasan niya ang dugo na nagkalat sa labi nito. Ilang sandali pa ay walang sabi-sabi na hinilikan ni Mira sa labi si Jake. Gulat naman ang reaksyon sa mukha ni Jake. Hindi siya agad nakapagsalita. Ipinikit lang niya ang mga mata para namnamin ang pagpapalang ginawa ni Mira sa kanya. Kahit na ano ka pa, tatanggapin kita. Wala kang masamang ginawa kaya hindi kita pwedeng husgahan. Saka, ganun yata kapag mahal mo ang isang tao eh. Handa mong tanggapin ang lahat sa kanya. Totoo ba narinig ko? Mukha ba ako nagbibiro? Sa labis na tuwa ni Jake, wala sa oras na nabuhat niya si Mira. Ilang sandali pa ay hinagka ni Jake sa labi ang dalaga. Nang maalala nila si Greg ay mabilis silang naghiwalay. Iniisip nila kung paano ang gagawin sa bangkay nito. Mabilis namang tumawag ng pulis si Jake para i-report ang nangyari. Natigil ang party ng mga estudyante nang dumating ang mga pulis. Nagtataka sila kung ano ang nangyari. Nakiusyoso na rin sila at laking gulat nang malaman na si Greg pala ang gumagalang aswang sa lugar nila. Kinausap ni Jake ang mga pulis tungkol sa nangyari kaya hindi naman siya makukulong dahil iniligtas lang naman niya ang nobya. Nang gabing yun, kahit na puno ng takot ay naging masaya rin para kina Jake at Mira. Sa wakas ay nagbunga rin ang matagal niyang panliligaw rito. Wala na siyang mahihiling pa nang tanggapin siya ng buo ng babaeng minamahal. Wakas!